Entry? Oh, kagising. Alam kong narinig mo na yan. ID? Essential yan. Makalimutan mo na lahat. Huwag lang yan. Ang iyong pagkakakilinlan, madalas nakikita dyan. Bilang Kristyano, kamusta naman? Kaliwa o kanan bang tignan? Kristyano pa rin ba ang datingan? O magaling magpanggap at push na push ang aktingan? Naku, delikado yan. Kailangan na yang maagapan. Tandaan, nasasaliksik ng Diyos ang bawat puso kaya hindi natin ito maitatago. Kung ano ang ating mga motibo o tunay na pagkatao at makikilalang ikaw ay Kristiyano sa pamamagitan ng buhay na tunay na nabago. ID, ay di Kristiyano, ay hindi. Siya pala ay totoo. Pag-uusapan natin yan ngayong gabi, kasama sina Pastor Val at Kuya Aris. Magandang lalaki at babae po kayo ngayong gabing ito, mga kagising. Welcome po sa ating programa ngayong gabing ito mula Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw naman po sa bawat isa po sa iba't ibang parte po ng mundo. Neither it is umaga po, tanghali, gabi, basta nakatutok po kayo dito. Welcome po sa ating isa na namang episode pong napakagandang pag-uusapan ngayong gabi. Praise God! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon pong gabing ito ay napaka-special ng ating pag-uusapan. Pero bago po namin sabihin ang ating pag-uusapan, gusto ko muna magpasalamat. Yes, Daddy. Una ay nagpapasalamat po kami sa lahat ng walang sawa na nanonood po sa Gising Kabataan Live tuwing Martes. Ito po ay aming ikinagagalak at tinatanaw po namin ng utang na loob. Utang na loob ba yung tawag doon? But I know you are blessed and you will be blessed continuously as you continue to watch the program of Chike Live. And also, gusto ko rin magpasalamat kasi nagdiwang po ako ng aking birthday last June 14. At halos isang buwan yata po yung selebrasyon. Ano? Maraming salamat sa mga anak ko sa Panginoon, sa iba't ibang outreaches na talagang naghanda din sila at nag-prepare para po sa aking kaarawan. Maraming salamat. You all made my day. I love you all. Yes, hindi lang sa birthday mo, Daddy, kasi last week din po, malapit kasi ito, pagkatapos ng birthday po ni Daddy, kasabay ang Father's Day. Tama po ba, Daddy? Right. Wala ring katapusan na pagbati ng Father's Day sa'yo, Daddy. Tama po ba? Hindi lang birthday, kasama ang Father's Day. Kaya ang sarap po ng birthday ni Daddy ngayong buwan kasi doble ang regalo. We would like to congratulate as well our outreach, our daughter church in Trece Martires, Cavite, JCPSMI, celebrated 8th anniversary celebration last Saturday. Yes. And wow! Napakaganda po ng bahay-sambahan na itayo sa lugar po ng Trece Martires, Cavite. Gusto nating batiin ang gwapong-gwapong pastor. Yes, Siyempre, anak ko, Pastor JC. si Pastor JC, na siya po ang resident pastor sa atin pong JCPSMI Trece Martires, Cavite. Yes, ganun din, Daddy, sa ating kapamilya po sa Tanay na which is you've been a part also. Yeah. Sa 3rd year anniversary po nung church po na pinangungunahan ni Pastora Grace Mendez and Pastora Lala. Oo, congratulations as well ang ating mga anak Yes. sa Tanay. Kaya nga po, sunod-sunod yung birthday celebration kasi sunod-sunod din yung anniversary. At kada punta ko, talagang may bumabati at may cake. Wow! Ang dami ko yatang cake ngayong taong ito. Hanggang ngayon nga po, gusto niyo po ba? Marami pa po kami sa ref.
Punta lang po kayo sa bahay namin. Yes. So praise God. Ngayong gabing ito, we are so excited for the topic. Yes. Pero Daddy, bago natin sabihin yung topic, last week again, yung topic po natin, thank you so much po for those people who tune in po sa ating topic last week, lalo na tigit yung mga katatayan po natin, na Right. talagang naramdaman nila, may presentation pa po tayo last week, talagang damang-dama naman po yung presentation, yung awitin sa spoken words, and I know marami pong mga katatayan na na-bless, at maraming mga anak po ang talagang nag-honor at nag-salute sa kanilang mga katatayan, sapagkat yung last topic po natin ay si tatay lang ang sakalam. Ang tatay po natin ay malakas. Si tatay lang ang malakas. Yes. Kumbaga, no? At maraming salamat po sa mga nanood. Kung napunan nyo, hindi kami nakapagbasa kasi nakataping lang po yon. Kasi kami po yung nagbakasyon. Kasi kailangan ko ipahinga yung pong boses ko. Kaya hindi po kami nakapagbasa ng inyong mga comment. Pero babawi po kami ngayong gabing ito because tonight we are live. Yes, live na live po tayo. Live na live po tayo ngayong gabing ito. Kaya pwede kayong mag-comment below. Ano ang inyong mga saloobin? Ano ang inyong mga damdamin? Ano ang inyong gustong maipahatid sa bawat tagapanood upang marinig ang inyong mga tinig? Nais po naming marinig yan. At amin muli pong babasahin ang bawat sasabihin nyo ngayong gabing ito. Yes, kaya hindi na po natin papatagalin because we believe everyone is excited right now sa mga 50 viewers po natin nanonood. Keep tagging, mentioning names, share, likes, and anything, ano po natin, yung comment section po natin, i-plug po natin ng gusto, Yes. so that ito po ay magkakaroon ng may movement dito po sa Facebook at mapansin ng iba at ma-share po natin yung Word of God na naririnig po natin ngayong gabi. Kaya wag na po nating patagalin, Daddy. Ang topic po natin ngayong gabi ay ID. ID Kristiyano. Ay, hindi. Siya pala ay totoo. Alright. So, yan po ang ating topic ngayong gabi dahil, Daddy, yung ID po natin ngayon, usong-uso ngayon yung national ID. Yes. Tama po ba? Dito po natin kinuha yan. Yung ID kapag ka ikaw ay na-vaccina na. Yes. Kailangan may ID ka. At That's right. ikaw ay hindi makakapasok sa anumang establishmento kapag ka ikaw daw ay walang ID na nagpa-vaccine ka na. Kaya ang sabi nga po, Daddy, matagal ng kasabihan ng mundo, no ID, no entry. So, yan po ang tatalakayin natin ngayong gabi. Sige po, Daddy, may sabihin ka po. So, ngayong gabing ito, gusto kong maunawaan po natin. ID stand for identity. Yes. No, yung identification ID. Yes. No? So, ngayong gabing ito, ano ba yung pagkakakilanlan bilang tayo po ay isang Kristiyano? Yung kumbaga maituturing na parang ID natin kasi Yes. that is our identification. Pag nakita nila yon, naglalakad ka or nasa isang lugar ka, they will identify you as a Christian. Mapapatunayan na Oo. ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay makikilala nila na ikaw ay mananampalataya, Yes. ikaw ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Yes, napakamahalaga pong itong pag-usapan natin ngayong gabi sapagkat po sa mundong ibabaw na ito, marami na pong Class A, Class B, and even inside the church, meron na pong Class A, Class B. May Class C pa. Yes, kasi madali pong sabihin at maging bukang bibig na tayo'y Kristiyano, pero kailangan po itong iproseso at makita sa ating mga buhay. Kaya ngayong gabi po, sige po, At Daddy. ito ang katotohanan kasi marami ngayon, they profess Yes. that they are Confess. Christian. They are saying that they are Christian. But in reality, merong tanda eh. Yes, totoo po dapat yan. makita, di ba? Nung tinanong ng mga alagad, may nagpapalayas po ng masamang espiritu doon. Kakampi ba natin sila o hindi? Anong sagot ng Panginoon? By their fruits,
you shall know them. Yes. Makikilala sila sa kanila mga buhay. At ito yung kailangan natin dading ibalik sa loob ng church. Yung Right. totoong pagkakakilanlan ng mga Kristiyano. Not by our merely thoughts, but according to the Word of God. Tama po ba? Right. Kaya yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Kilalanin at kilatisin natin yung mga totoong Kristiyano po talaga, which is, yun yung magiging ID natin or identification. Tayo ba ay hindi totoo, ay hindi Kristiyano o ay talaga namang Kristiyano? Oo. Yan po ang pag-usapan natin ngayong gabi. Parang ganito yan eh. Kapag ka nakakita ka ng isang taong may dalang manok, ay sabongero yan. That's right. Kapag ka ikaw ay nakakita ng isang tao na may dalang alak, ay lasinggero yan. Yes. Kapag ka ikaw ay nakakita ng tao na may dalang baraha, ay sugarol yan. That is their identity. So as a Christian, what is our identity? Yan. No? Kaya yan po yung pag-usapan natin ngayon. Paano ba natin makikilala ang isang Kristiyano? Yung totoong Kristiyano. Ulitin po natin, totoong Kristiyano. Because everyone can say that they are a Christian. Different religions except, alam niyo na po yung isa, dahil po sa bansang Pilipinas natin, ganun lang po yan. Kapag hindi ka Kristiyano, nandun ka sa isang reliyon. And upon that Christian, maraming reliyon yon. May tulisan, may lumang daan. Tama po ba? May mga protestante and they call themselves as a Christian. But according to the Word of God, pag-usapan po natin kung ano po yung totoong Kristiyano. Okay, bago ko ipasok ang iba pa, I believe that this is very important. Yes. Identity of a Christian. Ano? Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 24, and to put on the new self, created to be like God and true righteousness and holiness. Yes. No? So, ang isang palatandaan para makilala ka na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay bago. Yep. At ang pagiging bago mo ay maka-Diyos na katuwiran at kabanalan. That's right. No, kaya nga 'di ba 2 Corinthians 5:17, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Lahat ng bagay ay lumipas na, lahat ay pawang bago na. So ang kauna-unahan talaga na makikita natin na identity ng isang Kristiyano ay may bagong buhay. Yes. In short, new creation siya, Daddy. Yes. No? Hindi na siya yung nabubuhay, yung bagong buhay po yon. Ang buhay po niya ay si Kristo na. Kaya nga tinatawag na Kristiyano. Tama po ba, Daddy? Kasi sabi rin po ng Galatians chapter 2:20, it says that we are crucified with Christ and we no longer live in this body, but Christ lives in us. And that is being a Christian. Kaya, Daddy, no, yun yung unang patunay na pagiging Kristiyano. Oo, dito sa binasa kong verse, sa sinabi kong verse, I mean, to put on the new self. Yes. Created to be like God in righteousness and holiness. So, dati kasi madumi tayo. Yun. Dati makasalanan tayo. Dati chismosa tayo. Dati napakarumi ng ating pamumuhay. Pero, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nilinis tayo ng Diyos at inalis ang Diyos lahat ng lumang pagkatao natin. Yes. At pagkatapos alisin, meron tayong dapat isinusuot. That's Yun ay ang bagong buhay na nagmumula sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kahit sabihin pa na sila'y Kristiyano, sabihin pa na sila'y mananampalataya, sabihin pa na sila'y matagal nang sumusunod sa Panginoon, kung walang kabanalan at katuwiran Yes. at hindi namumuhay sa bagong buhay, I'm sorry, ay hindi pala. Hindi pala totoong Kristiyano. Hindi pala Tama totoong po, Daddy. Kristiyano. Yes. Kasi No? totoo po yan. The fruit of salvation is holiness and the righteousness. Ulitin Right. po ulit natin.
the fruit of salvation, and that is the grace of the living God. It is holiness and righteousness. Ang biyaya ng Diyos na tinanggap po natin, maglilid po tayong mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Yan po ang unang-unang sign, Daddy, na ng pagiging totoong Kristiyano. Bagong nilalang na namumuhay sa kabanalan at katuwiran. Oo, yung wangis kasi ng Diyos, yung panahon ni Eva at Adan, yung ninakaw o yung nawala no nagkasala sila, before na hindi pa sila nagkasala, they are righteous. Yes. They are holy before God, and that is the holiness that God has given to them. True. Di ba? Kaya noon, malayang nakikipag-usap ang tao sa Diyos. Kasi nga, yung katuwiran at yung kabanalan nasa kanila. Yes. Pero nung nagkasala, pumasok ang kasalanan. And that's why tayong lahat ay naging makasalanan. Pero nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng pag-asa kasi muli ay gustong ibalik ng Panginoon yung relasyon ng tao sa Diyos. At ang kailangan lamang, manampalataya ka sa Panginoong Yesus, magsisi ka sa kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, lilinisin ka niya at babaguhin ka niya. That's right. At pag binago ka, Amen. kailangan mong isuot ang damit ng katuwiran at kabanalan. Yes. Kasi binago ka na eh. So sa mga nanonood po ngayon, bagamat matagal na kayong Kristiyano o Yes, ano this pa is man. for all, Daddy. Oo, kahit bago o matagal ang Kristiyano. It must. Ito ang tanda. Nakikita sa atin ang katuwiran at kabanalan. Yan po ang ating isinusuot na pananamit sa spiritual nating pamumuhay. Yes. Amen for that, Daddy. No words can say. Wala na po akong may dadagdag doon. So, Daddy, meron ka pa po bang gustong iparating o idagdag na susunod? Kasi kung wala na po, I'm going to put up. Yes. Kanina, sabi ni Daddy, new creation po. Created and where po yung holiness and righteousness. And I believe a true Christian also give time to read the Word of God. Right. Tama po ba? Nung Joshua chapter 1 verse 8, it says, sabi po doon, he meditates the Word day and night. And he never allow na mag-depart yung word na yon sa kanyang bibig. And I Right. believe a true Christian may panahon sa salita ng ating Diyos na buhay. Yes. He reads the Word, katulad ng mga taong tayo pong kumakain physically, spiritually, kumakain din siya. Tama ba, Daddy? They read the Word of God. They have a quality time to the Lord, most especially sa pagdating sa salita ng ating Diyos na buhay. At tandaan po natin, anuman ang ilalagay natin sa ating puso't isipan, yon ang makikita sa ating mga buhay. Kapag ka pinuno mo na mga telenovela o mga Yun, istoryong totoo po panay yan. galit, panay sama ng loob, tandaan nyo, yon ang lalagay sa puso nyo at lalagay sa isip nyo. Kaya yun ang magmamanifest sa An inyo. action, that's Pero, pag kayo ho ay Filled by the Word. kapag kayo ay nagbasa ng salita ng Diyos araw-araw and you are filled by the Word of God, it will come out. The Word of the Lord will come out, and the Word of the Lord will be your identity. Yes. And the Word of God brings faith, Daddy. Yeah. Pinapataas nito, ini-increase nito yung pananampalataya natin sa Diyos. Because I believe na po, if you read the Word of God, you will know more Jesus Christ. Tama po ba? And mas lalong madadagdagan yung pananampalataya natin. And if you have time, and the more you know Jesus Christ, the more na nagiging kawangis ka ng ating Panginoon. Yes, and you know, when you read the Bible, you shall know the truth, and the truth shall set you Yes. free. Maliwanag yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, kapag nalaman natin ang katotohanan, naku po, sigurado ko, mamumuhay ka sa katotohanan. And living in truth is also the identity of a Christian. That's right. Amen for that, Daddy. Third po, meron ka pa po ba, Daddy, gustong idagdag sa pagkakakilanlan bilang Kristiyano? Okay. Bukod doon sa prayer, bago ko ipasok yan. Sa Word of God. Doon sa Word of God is if you are a Christian, your identity is prayerful. Yes, that's right. Mapanalanginin ka.
No, hindi ito po yung panalangin na parang nagpapakitang gilas ka sa tao. Religious act. Oo, It's hindi not a ito yung religious act. luluhod ka, mapupudpud ang iyong mga tuhod, o ikaw ay tataas ang kamay at magpapakapagal-pagal. Actually, yung panalangin na malalim talaga is yun yung mga pananalangin sa iyong sikretong lugar na Yes, pakikipagniig that's right. sa Panginoon. Totoo po yan. Di ba? If you are a Christian, your identity is not only having a new life, not only reading and filled by the Word of God, but also your identity is a prayerful man. Yes, yan po yung mga patunay, Daddy, na ikaw ay Kristiyano. Yes. Kasi sabi mo nga kanina po, Daddy, no, yung mga lasenggo, pag may dalang bote, alam nilang lasenggo yun. Lasenggo. Pag may dalang manok, alam nilang sabongero. Sabongero. So ito, kanina sabi ni Daddy, pag nakita ng tao na ikaw ay nabubuhay sa katwiran, sa kabanalan, sa katotohanan ng salita ng Diyos, at nagiging mapanalanginin ka, then you are considered, according to the Word of God, you are considered to become a true Christian. Yes, di ba? Isa sa nalalaman nilang Kristiyano ang isang tao kapag, kunwari, sa dinami-dami ng tao sa school, at nag-break, kakain na, tapos magpipray, sasabihin agad, are you a born-again Christian? Yes. Di ba? So, dun kasi nakikita eh. Or, nasa bus, biglang merong, bago umalis ang sasakyan, you can pray, Yeah. yung Kristiyano na nanalangin. So, ang isip agad ng isang tao, siguro born again to. Siguro Kristiyano to. Because that is our identity. We are prayerful. If you are Christian, you are not only having a new life, you are not only having a filled you are not only filled by the Word of God, but also you are prayerful. Yes. That's why 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 says, pray without ceasing. Yes, dapat mapanalangin po ang totoong Kristiyano. Totoong Kristiyano po ay nananalangin. So, hindi siya activities. It's not a religious act dahil activities ng church, but it is a lifestyle to each one of us. Pang-apat po, natanda ng isang totoong Kristiyano, they are boldly witnessing the truth or they share the gospel. Tama po ba? Acts chapter 1 verse 8 it says, when the Holy Spirit come and receive the power, we become a witness to Jerusalem, Judea, and all Judea, Samaria, and even to the remote part of the earth. Ibig sabihin, pag natanggapan mo, pag naranasan mo kasi yung Panginoong Jesucristo sa buhay mo, hindi pwedeng hindi mo siya maibabahagi. Right. Kasi yun yung totoong Kristiyano po. What you get, you will share it to others kasi hindi po tayo makasarili. Ako ba, Daddy? Yes, tama yon. Talagang pag Kristiyano ka kasi, hindi mo maitatago eh. That's right. Naligtas ka and you want to share the salvation to others. So kaya talagang ibabahagi mo, di ba? Kapag nakakita tayo nagbabahagi sa bus, nag-aaral sa bus, sa palengke, sa kalsada, nagbahouse sa house, alam na natin yan. Even sa social media, Daddy, ngayon. Right now, Yes. social media ang labanan, ang platform ng karamihan. Tama po ba, Yes, Daddy? even social media, you can see if they are sharing the Word of God, you know, they are Christian. Yes. No, regardless of their churches, regardless of the name of the fellowship and churches, ang mahalaga, may Kristo ka, may Kristo ako, nanampalataya ako kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, nagsisi ako ng kasalanan, tinanggap ko si Jesus, nakikita ang identity ni Jesus sa akin, Kristiyano tayo. Yes, as a true Christian. So kayo po sa mga nanonood, samahan nyo po kami sa kwentuhan at usapan ngayong gabi. If you have this sign o yung palatandaan ng pagiging totoong Kristiyano na maaaring naranasan nyo na o natutunan nyo sa salita ng Diyos, kindly comment it so that we can read it. Pero wag nyo pong kakalimutan ng ating hashtag ngayong gabi. Our official hashtag for this night is hashtag GKIDAYDI. All caps lock po. Sige po, comment lang po kayo so that we can read habang pinagpapatuloy po natin ang usapan. Meron ka na po ba nakita, Dading comment? Wala pa. As of now, wala pa kasi kaka-message pa lang po natin. So another, Daddy, another na pagkakakilanlan ng isang totoong Kristiyano, Hebrews 10:25 it says,
huwag kaligtaan ang gawain. Right. Ang totoong Kristiyano, umaaten ng mga gawain. Yes. Lalo tigit yung Sunday fellowship. Tama po ba? Hinahanap niya. Hindi nakakakalimot na umaten Right. ng mga gawain. Bible study. Tama po ba? Oo, di ba? Mapupuna nga natin sa church natin, di ba? Pagka meron tayong pagsamba. Yes. Tapos biglang may a-attend, di natin kilala, wala naman nag-invite. Pumasok na lang. And then, pag in-interview na natin, sinasabi, Christian na po ako kasi naghanap po ako ng church, naghanap po ako ng masasambahan kasi Kristiyano po ako, galing po akong probinsya. Hindi po kasi ako sanay na hindi ako sumasamba. That's right. Kaya naghanap po ako kung saan ako pwedeng sumamba. Yeah. So makikita mo, yung identity ng Kristiyano, mananamba. Yes. Worshipper. True. Yung mga totoong Kristiyano po, pagkalinggo sumasamba. Right. Wala sa sinihan, Yes. wala sa labahan, wala sa pasyalan, kung hindi nasa bahay sambahan. Wala sa birthday yan. Wala sa birthday yan. Wala sa debut. Wala sa debut, wala sa binyag, nasa bahay sambahan po sumasamba. Sapagkat yan po yung sabi ng salita ng ating Panginoon. In Hebrews 10:25, huwag kaligtaan ang pagtitipon at doon tayo'y magpapalakasan. And John chapter 4 verse 23 to 24, the Father is looking for the worshiper, the Yes. genuine worshiper. So if you're really Christian, you are genuine worshiper of God. Yes, you worship and you come to the church every Sunday and even Bible study. Meron ka pa po ba, Daddy, dadagdag sa pagiging tatak ng totoong Kristiyano? Oh, lover of souls. Yes. The lover of souls. Kasi bakit? Kasi pag mahal mo ang iiyak mo yan sa Diyos. Magbabahagi ka ng salita ng Diyos, di ba? Kagaya rin, of course, si Jesus. Si Jesus ay nagpakita ng halimbawa. I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. No? Ibig sabihin, si Jesus ay mahal niya ang mga kaluluwa. Mahal niya ang mga tupa. So if you are genuine Christian, you love the soul. You love the soul of the unbeliever. You love the soul of the believers. Both. You love the souls of the unbeliever. Why? Because you want them to be saved. Yes, You want will them to share be- the word of God. Ibabahagi mo ang salita ng Diyos. Di pwedeng hindi. Kasi bakit? Mahal mo. Di ba? Yun nga lagi ko tinuturo sa mga leader. Hindi ka pwedeng maging leader kung hindi ka marunong umiyak para sa isang That's right. kaluluwa. Totoo. So, kung mahal mo ang kaluluwa, iiyak mo yan sa Panginoon. At kung ikaw ay Kristiyano, mahal mo ang kaluluwa. Yes, kasi yun ang heartbeat ng ating Panginoong Jesus. Right. And if you are a Christian, it will become your heartbeat also. Then, lastly po, sabi po ng Romans 8:14, for as many as led by the Spirit, they are called the children of God. So naniniwala po tayo ang totoong Kristiyano, pinangungunahan, led by the Spirit. Tama po ba? They are Yes. led and they were baptized in the Holy Spirit. Tama po ba? Daddy? Yes, kasi dito makikita natin, no, kapag ka ikaw ay pinapangunahan ng banal na espiritu, hindi kanyan dadalahin sa sugalan. Saan? Yes. Hindi kanyan dadalahin sa bisyo. Hindi kanyan dadalahin sa anumang mga bagay na hindi nakalulugod at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. If you are led by the Spirit, dadalahin ka ng banal na espiritu sa mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon at makapagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Yes, at ito, Daddy, ito yung pinaka-the best ng pagiging totoong Kristiyano. Yung banal na espiritu. And I believe it's the Holy Spirit that gives us the identity, the true identity. It's not our work, but the Holy Spirit Himself. Kasi sabi po ng Ephesians, if I'm not mistaken, chapter 1, verse 13, kung hindi po ako nagkakamali, ito yung ibinigay talaga na palatandaan na pagiging totoong Kristiyano, yung banal na espiritu. Alright. Yung pagiging puspos, pangunguna ng banal na espiritu, sapagkat naniniwala ako, yung mabuhay tayo ayon sa banal na espiritu, yun ang pagiging totoong Kristiyano. Na which is, some of the church, some of the Christian right now, inineneglect na nila ito, Daddy. Yeah, they believe
but they do not practice it, the Yeah, move that's of right. the Holy Spirit. But it is very important in these last days that we led by the Spirit, we move by the Spirit Yeah, of God, that's right. because the Word of God says, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. So yung banal na Espiritu ay ibubuhos ng Panginoon sa lahat po ng laman. Kaya Amen. huwag kayong magugulat. Ngayon may mga nangangaral ng batang-bata pa. That's right. Ngayon may mga nagtatangs na Amen. na batang-bata pa. Ngayon may mga nagpa-prophecy na batang-bata pa. And even youth, Yes. even women's, Men, even women's. men's, and even the old people using by God, because we are now in the spirit move of God in these last days. Amen. Kaya wag po kayong mapapadaya sa mga nanonood po dito. Wag po kayong magpapadaya. This is still the generation of the Holy Spirit. At yun po ang magpapatunay na tayo ay Kristiyano. It is only the Holy Spirit can do it in our lives. Just to recap, Daddy, yung palatandaan ng mga totoong Kristiyano. Sabi kanina ni Daddy, the first one he said, sabi po niya, he stated doon, merong Bagong buhay. bagong buhay. And I believe it's only the Holy Spirit can give us that through believing Jesus Christ, which ay, Daddy, ang kabanalan at ang katwiran ay suot. Pag ikaw ay may bagong buhay, ikaw ay nagdadamit ng kabanalan at katwiran. Yes. Pangalawang sinabi po natin, kapag Kristiyano ka, nagbabasa ka, may oras ka na magbasa, mag-meditate, at maaring kabisaduhin din at ipamuhay ang salita ng Diyos. Yes. Then, sinabi po ni Daddy ulit, mapanalanginin. Tama po ba, Daddy? Prayerful ang isang Kristiyano. Pang-apat, you love souls. Pinag-isa ko na lang po, you love souls and you witness. Nag-share ka ng gospel. Yun yung sinabi. And then, yung panglima po, ang sabi natin, you attend services. Tama po, Daddy? You're a And you are a worshiper. worshiper, a true worshiper of the living Yes. God. And lastly, you are led by the Holy Spirit. May nakalimutan pa ba tayo, Daddy? Pagkatapos Kristiyano? Mahalaga yung led by the Spirit, because that is the mark. That is Yes. the identity led by the Spirit of God. Amen. May nakalimutan pa po ba tayo, Daddy, sa pagkakakilanlan? Well, Meron ka pa ba naaalala? I think that's Okay, all. yes. Alright. So ngayong gabi po, again, yan po ang checklist natin to see na tayo po ay nasa pagiging totoong Kristiyano. Again, sabi nga ni Daddy kanina, pinasimulan po natin kanina yung ID, no, yung identification. Many confess and profess that they are Christian, but look at their fruits and their Fruits. lives. By their fruits you shall Yeah, know them. that's right. You can say that you're a Christian. You can tell to the people that I'm a good Christian, I'm a follower of Christ, I'm a believer, but unless you have a good fruits, doon tayo magkakatalo. Again, ulitin po natin, we as a host of Gising Kabataan Live, we are not telling that we are holy than thou because hindi po yan totoo. See, kami po ay talagang pinatawad. Tao rin tayo. Pinatawad din ng Panginoon, but we follow and we believe in the Word of God. No matter what the world is saying, we believe in the standard and the principle of the Word of the living God. Yan po ang gagawin natin. Magbago man ang sitwasyon, ang takbo ng panahon, o yung pagiging updated ng generation, still, Daddy and I believe in the Word of God, at yan ang standard po namin. Yes, Tama po ba, Daddy? magbabago ang takbo ng mundo, magbabago ang uso ng pananamit, magbabago ang lahat ng tao. Subalit, ang Diyos ay hindi magbabago. Sa standard. Ang standard ng Panginoon ay mananatili na nandoon at hindi pwedeng baguhin ng mga tao. Yes. Because we need to live in the standard of God. We are not holy than thou. Yeah. We are just forgiven by the Lord. Amen. We are just cleansed by the power of His Amen. blood. Yes. And we are just moving by the power of the Holy Spirit. Yes. And we are doing the
best that we can do just to obey the Lord and to maintain the identity of Christ in our Yes, life. that's for the glory of the living God. Daddy, I could really sense maraming nagigising ngayong gabing ito sa Right. mga nanonood. Maaring merong nanonood first time, maaring may nanonood, nag-backslide ka, nanlamig ka, and I could really sense that the Holy Spirit is moving right now, nire-restore ka po about your identity unto the Lord. So ngayong gabi, Daddy, meron ka pa po bang sasabihin? Gusto ko lang paalala na kung meron po kayong pananaw, meron kayong gustong sabihin, ano ba ang identity ng isang Kristiyano, you can write down in the comment section. Pwede po kayong mag-comment at babasahin po namin. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong matakot. O baka yung iba pa, kaya ayaw na mag-comment kasi nung isang linggo, nung isang Tuesday, Live hindi po tayo. tayo, live Ngayon po. po, live tayo. Yes. Nung isang Tuesday po, ito po ay tinaping namin para makapag-rest po kami. At kami po ay nag-rest. But tonight, we can read your comment, your thoughts and whatever things that you want to share this evening about the identity of a Christian. Yes. Nakikita ko po sa comment, puro amen lang, Daddy. They agree to what we are saying po. So, Oo, mukhang wala na silang masabi. Yes. At mukhang nandun na, nakapaloob na lahat ng ating mga sinabi. Kaya amen na lang sila ng amen at panay Thumbs thumbs up, up. yeah. At ayun. At mga hashtag GK. ID. ID. Yeah. Pero at least, Daddy, no, through that commenting po, yeah, we thank God kung wala na po kayo masabi nag-agree, amen. We thank God for that kasi nakikita po namin that you agree sa mga sinasabi ng salita ng Right. Diyos at prinsipyo. Keep commenting lang po. Whatever na may comment nyo, agree, hashtag po natin, just do it. It's all for the glory of the living God. So tonight, Daddy, pasok tayo kung habang wala pa po tayong comment na nakikita. Let us, meron na. Sige po, Daddy. Rowena Corsame Omanya, ang totoong Kristiyano cannot live without God. Yes, totoo po yan. Oh, Can live diba? without God. Cannot live without God. Can't live. No, parang yung kanta, I can't live without you. Yung isang nakakatawa, can live. Kilili-bili-bili-bili-boo. Tayo, we cannot live without God. Yes. Yun ang katotohanan. Ano? Hindi talaga tayo pwedeng mabuhay nang wala ang Diyos. At yun ang Kristiyano. Yeah. So, nagsample lang po si Daddy kasi coming from the singer also yung comment. Kaya akala niya, umaawit din ng Kenly. But anyway, Daddy, let's continue po sa ating pinag-usapan. O meron ka pa Meron po? pa. Yan, sige Si po. Pedro Bandoma. I think this is from Tanay. sige Makikilala po ang isang tunay na Kristiyano kung lagi niyang suot ang bunga ng banal na Espiritu. Yes, that's right. That's why led by the Spirit, Daddy. Amen. Fruits of Yan. the That's why tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. And if you are led by the Spirit, you have fruits of the Spirit of God. Amen. Ito, ang ganda po ng comment. Coming from Bien Febrer. Ang tunay na Kristiyano ay hindi busy mag-cellphone tuwing service, lalong-lalo na pag Sunday. Amen. Amen ako dyan. Amen. Agree. Alright. So praise the Lord. Let us continue, Daddy. Yes. Ano po? And the others, kanina yan po yung nakita po natin, narinig nyo pala, kanina po, pinakita po natin yung mga pagkakakilanlan o yung identity ng totoong Kristiyano. Ngayon, Daddy, ano yung nagiging problem? Bakit nagkakaroon ng problem or identity crisis ang isang Kristiyano sa kanilang pananampalataya? Ngayon, they accept Jesus Christ, they believe on the Lord Jesus Christ, but yet, minsan 50-50, may nagba-backslide. So, yan naman po yung pag-usapan natin. So that they are able, again, we're not discrediting or judging everyone. We want this episode para maipakita at maiwasan yung mga bagay na dapat po nating maiwasan. Magising sa dapat na magising bilang Kristiyano sapagkat ang pagiging Kristiyano po ay hindi biro. Tama Right. po ba? Hindi siya biro.
We have to follow the Lord Jesus Christ and we have to live to the will of the living God para po tayo maging totoong Kristiyano. But sometimes, Daddy, sometimes they fall short. So, pag-usapan po natin yan, bakit ba sila bakit minsan nagkakaroon ng identity crisis sa kanilang pananampalataya? Okay. Kagaya ng sinabi mo, kaya minsan talagang nagkukulang, bumabagsak, nanghihina because they are not rooted in the Word of God. No? Hindi sila malalim. Hindi malalim sa salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi alam nyo, ang isang puno po na malalim ang ugat, Yes. malalim ang pagkakatanim ng ugat, kahit anong lakas ang bagyo, hindi po ito babagsak. Hindi ito ito bubuwal. Pero kapag ang isang puno, mababaw lang ang pagkakatanim ng ugat o nandun lang sa mababaw, konting bagyo lang, kahit mahinang hangin, kaya yang bumagsak, kaya yang mapatumba. Bakit? Kasi nga mababaw lang ang ugat. Pero pag malalim, kahit anong lakas ang bagyo, hindi kayang patumbahin, hindi kayang pabuwalin. Ganon din sa ating pananampalataya. Pag tayo'y malalim po sa salita ng Panginoon, hindi tayo basta-basta matutumba Yes. or mabubuwal. At hindi basta-basta mabubura ang tatak ng Kristiyano. Yes. Saka hindi madadaya, Daddy, no? Yeah. If you're rooted in the Word of God, kasi that's our problem right now. Sa mga panahon po natin, marami ring mga pananampalatayang umaalis, nawawala, yung iba nadadala. And when you are rooted in the Word of the living God, it will lead you in truth always. Right. Hindi ka pahihirapan o hindi ka madadaya ng kaaway. Pangalawa po is walang intimacy sa Lord. They don't have a quality time with The God. Tama po ba? Remember, yung relationship po natin is always a two-way. Two-way po yan. You have to hear from God. God hears us through our prayer. But we have to hear also the Lord. So, katulad po ni Martha in Luke chapter 10, nung dumating na yung Panginoong Kristo, yung pinaka-importante yung umupo, katulad ng sinabi natin kanina, Daddy, nananalangin, nagbabasa ng Word of God. There are times we are so busy doing things sa Yes. buhay natin na nakakalimutan natin na magkaroon ng intimacy with the Lord. Remember, we have a relationship with the Lord. Yan po yung dapat nating pangalagaan bilang Christians para hindi po mawawala yung identity natin sa ating Panginoon. Oo, no? Mahalaga yon. Mahalaga yung intimacy. Yung pagiging malalim at malapit sa ating Panginoon. No, ngayon kasi marami ang busy sa maraming bagay. Yes, no? and even sa ministry, Daddy, there are busy in the ministry. Hindi po mali na mag-ministry, pero ang ministry po ay hindi Diyos. Let's have time to God. In short, many are busy for the kingdom and not for the king. No, marami ang abala sa mga bagay dito sa church, yung ginagawa, yung mga pag-aawi o mga activities sa loob ng lahat. church. Pero nakakalimutan yung kanyang personal Quiet na time. pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung kanyang personal na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Yung kanyang personal na ugnayan sa ating Panginoon. At yun, magkakaroon tayo ng intimacy, malalim na ugnayan sa Diyos kung tayo ay laging may panahon para sa Diyos. Okay. Sa mga viewers po natin, if you're going to see it, Gising Kabataan, Daddy himself promotes a quiet time and quality time with the Lord kasi yan po yung pinaka-secret. Nung mga bata pa po kami, yan yung laging tinuturo ni Daddy. Tama po ba, Daddy, nang habang kami lumalaki? And I believe that's our secret. Hindi na po secret ngayon. Bakit? Kasi laging sinasabi ni Daddy sa amin, ang tamang pakikipagrelasyon sa Diyos, nagpuproduce, nagbubunga ng tamang pakikipagrelasyon sa tao, Right. tamang paggalaw sa ministeryo, tamang puso na nagmumula sa Diyos at tama ring pagpapala. Which we saw, Daddy, in the ministry that we have for this Ministry of Gising Kabataan, even to the church na meron po tayo. Basahin Ayun ko po, Daddy. Sige lang, po, Daddy. saglit. Sabi ni Fredisminda Laksa Intertas,
ang isang tunay na Kristiyano ay hindi na dapat natitisod. Tama, I like totoo it. po yan, totoo. Oo, lagi ko itong sinasabi, no, pag totoong Kristiyano, hindi natitisod. Hindi na matet. No, hindi talaga. Pag ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ka natitisod. Alright, di na matitiso rin. Okay, si Nay Janet naman po, sabi niya, isa sa identification ng true Christian ay tapat siya. Ang ganda, at least galing po ito sa isang nanonood. Ang isang identification ng true Christian ay tapat siya sa kanyang tithes and offering at may compassion sa mga men of God. Praise the Lord. Amen. Yes. Tama. At least hindi galing po sa atin Oo. because kasi yan din po ang sinasabi na salita ng Diyos. Malakay 3:10, give tithes unto the Lord, bring your tithes in the storehouse of the Lord. Para sa mga nagsasabi, wala po ito sa New Testament, which Jesus Christ have said, ibigay ang kay Cesar, at ang sa Diyos at sa ay Diyos. para sa Diyos. And Hebrews chapter 7 also, i-describe po ng writer doon how we are going to give our tithes unto the Lord, the flow of tithes. Ibig sabihin, yung word of God, that commandment is not only for the Old Testament, but even in the New Testament, makikita po natin. Okay, sa pangatlo na tayo. Sige po, Daddy. Dahilan kung bakit nagkakaroon ng identity crisis ang isang mananampalataya, lack of fellowship With the believer. Daddy. with the believer. Yes. No? Ito'y mahalaga. No, mahalaga na kilala natin kung sinong ka-fellowship natin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived and misled. Evil companionship corrupt and deprave good manners and moral and character. Yes. No, kaya nga yung sinabi mo kanina, yung Hebrew 10:25, huwag kaliligtaan ang mga pagkakatipon-tipon kasi doon tayo magpapalakasan. At kapag ikaw ay laging kasama sa mga mananampalataya, syempre pa, ang kilos nyo ay lahat bilang mananampalataya. That's At right. ikaw ay masasanay na ang yung kinikilos ay talagang Diyos at bilang isang mananampalataya. Amen for that. So, pang-apat na, Daddy, bigay ko na po yung pang-apat. Fourth one is the unbelieving or doubting in the work of God. O ito yung tinatawag para sa mga matatagal nagiging pamilyar na, Daddy, no? Minsan nagda-doubt na, pamilyar na sa mga kilos ng Diyos. James 1:6 or nagda-doubt na sa move of God. James 1:6 says, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Yung pabago-bagong isip, yung nagda-doubt, hindi makakatanggap po sa ating Diyos na buhay. And sometimes yung pagda-doubt natin, it leads us to familiarity. Napapamilyar na tayo sa mga ginagawa na po. Nakakalimutan na natin na yung Diyos natin is a God who do supernatural in all season, in every season of our lives. Just believe in Him, He is at work always. Gusto ko itong comment ni Ivis Alisa Biaris. Ang identification din po natin bilang Kristiyano ay kailangang hindi expired. Yes. Laging Updated. nagre-renew sa kapangyarihan at presensya ng Diyos. Yes. Tama, no? Kung ang ID ay may expiration, dapat yung identification natin hindi nga naman expired. And how we will stay not expired kapag ka nararamdaman natin na uubos na yung lakas, mag-renew ng strength sa Lord. Yes, amen. That's a good point. I love it. That's right. See, meron po tayo mga naisi-share na talaga nakukuha at ibabahagi din natin. Amen. So, let's go on, Daddy. Meron ka pa po bang mababasa dyan? Alright, so, panglima po, kung wala ka na po dyang mababasa, panglima po is yung pagiging reserve. Na po, yung meron mga binabalikan katulad ni Pedro, nung time na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi niya binigay yung buhay niya. Hinireserve niya yung sarili niya. So, meron pang tinatago. As Matthew chapter 16, verse 24 to 26, it says, sabi doon, then Jesus said to His disciple, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ito po yung mga reserve, merong laging sinasaalang-alang
na po na merong babalikan na yung tipong, for example, sa mga young people, pagka sino bang pipiliin? Si Kristo o si Christian? Si Kristi o si Kristo? Na po, yung kalooban ba ng Diyos o yung kalooban niya? Yan yung mga reserve. That's why there are times we are lost in our identity in Christ. O minsan sa mga pangangailangan, daddy, sa pera, yung work o yung paglilingkod sa ating Panginoon. Yun yung mga reserve. Yun yung nagiging reason or factors ng pagiging identity crisis po natin ng problem. One of the reason is reserve. Yes. Parang si Peter, nung tinawag ng Panginoon, gagawin kitang mamamalakayan ng isda. Halika, Pedro, sumunod ka sa akin. Nung ginawa ni Pedro, itinago yung lambat. That's right. At sumunod kay Jesus, may fallback siya. Kapag may fallback. may babalikan siya, no? Minsan ganyan may mga ganyang Kristiyano din no? May narinig, daddy, wait lang, may narinig ako dito sa atin sa stage, sana daw, sabi nila, sana all may babalikan. Yan yung maganda, dapat ganun po sa Panginoon, wala nang babalikan, all out na. Tama ba? Kung meron kang babalikan, walang iba kundi ang Diyos. Yes. Kung meron kang babalikan, walang iba kundi ang yung first love sa Yes, Panginoon. that's right. Kung meron kang babalikan, walang iba kundi ang mga utos ng ating Panginoon. Amen. Yan. Praise God. Sige Okay, po, gusto Daddy. kong basahin ang comment ni Mercy de Gracia. Sabi niya, ang tunay na Kristiyano, hindi ka apektado sa mga taong nangungutya sa iyo. Yun. Tama. Walang pakiramdam. Usigin ka man ng pamilya mo, handa ka pa rin tumayo para kay Kristo. Pinaglalaban Yan. ang kanyang identity. Yes, palaban kumbaga. No, talagang hindi susuko. Parang yung mga kasabihan natin, no, hindi susuko talaga. Yes. Meron kasi akong naalala, wag na lang. No surrender, no surrender, no surrender. Yun na po yun. Alright, so meron pa po ba, Daddy, dyang message? So kung wala na po, let's go on for our third bago po natin mapanood yung pinakahinihintay mo. Ito naman, Daddy. So ngayon, pag nakita yung pagiging Kristiyano sa buhay natin, ano yung magiging ano bang pinaka-Tagalog nito? Magiging tatak nito sa mga tao kasi we believe may iiwanan Di ba po? For example, ito yung for God's glory, yung testimony natin I was high school, makikita natin, ikaw, Daddy, nung high school ka rin, di ba, sa Pasig, talagang natandaan nila merong naiwan, may naiwang legacy, kumbagang tawagin, pag ikaw ay totoong Kristiyano. So ngayon, yan po yung pag-usapan natin. Pag ikaw ay tumayo at naging totoong Kristiyano, meron kang iniiwan sa mga tao And let's talk about that, Daddy. Right, mahalaga yon, no? Ay, Yes. kagaya nga ng sinabi mo, yun yung iniiwan mo sa isip at puso ng tao at ito'y nagpapatuloy. That's right. Doon sa mga sinusundan mo. Naalala ko nga yung sinabi mo, no? Ako'y nag-aral, no? Kasi nagpakilala talaga akong Kristiyano totoo. sa Rizal High School. And the principals, all the teacher knows, even the students, they know that I am a Christian. No? And they trusted me so well for God's glory. At ang isang nakakataba ng puso, nung wala na ako at nakagraduate na, wala na ako sa Rizal High School, doon sa pinag-aralan ko ay sinasabi daw nung principal, meron kaming naging estudyante dito na wala pang nagiging kagaya niya hanggang ngayon. Yes. So, mana naman din, Daddy, sa tatay. Oo. Ikaw din, testimony, Daddy, when I was high school, narinig mo mismo sa mga, this all for God's glory. Kasi di ba, Daddy, yan din yung mga tinuturo mo ng una, which we adopt. Ito yung sinasabi natin na pag tumayo bilang Kristiyano, yung sinasabi mong may pinapasa ka napapasa Right. mo, nakikita, and then na pag nagpapatuloy, which is si Daddy rin po, will testify that some of the teachers, no, when I was high school, they said that I am asset for the glory of the living God, asset of the school. Tama po ba, Yes. Daddy? Mahalaga yun Mahalaga na meron tayong iniiwanan. Yes, that's right. Ang isang hindi ko makakalimutan, noong mautos-utusan ko yung mga gang leader, yung mga gang sa loob ng eskwelahan na tinawag, kasi Foundation Day tapos ang inuutusan ko yung mga gang members, yung pinakang gang leader. No, tinawag ako ng principal namin, sabi ng principal, Febrer, come. Tapos sabi ko, yes, ma'am. Sabi niya,
paano mo napapasunod ang mga, ayoko sabihin yung word, ang mga anong yan? Paano yan sumusunod sa'yo? Galunggong. Oo, G-U... Basta galunggong, Daddy, alam na nila yun. G-U-N-G. Sounds like. Paano mo napapasunod yung mga yan? Kasi nga, taga-igib ko yung leader ng gang, siga-siga sa loob ng eskwela, ng Rizal High School. Sila yung inuutusan ko. Kaya, amazed na amazed yung principal. And what I answered to the principal is, Ma'am, that is the power of the Holy Spirit. Yes, amen. So, makikita natin. So tayo, ano bang mga naiiwan natin? Anong legacy ba? Is it godly example or you are a model? Good model, right. Good model. And Titus chapter 2 verse 7 says, show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity and dignity. Yes. So, di yan ba? po yung unang legacy, Daddy. It's showing a godly example. Not just a good example, because yan yung sa mundo. Yan yung legacy ng mundo. Good example. But as a true Christian, we live a godly example and a godly model. Tama As a po ba, Daddy? godly model of God. Yeah. That's right. Okay. Praise God. Pangalawa po, according to 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, because we love you so much, we were delighted to share with you not only the gospel but our lives as well. Pangalawa, Daddy, is we led as a disciple to discipler. Katulad nga, Daddy, di ba, yun yung sa umpisa nating example dahil like daddy, like father, like son, nakita yung mabuting halimbawa, then it leads to become a discipler, no? Na ginaya. Na po, Right. nagkakaroon tayo ng discipler, ng disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. As Paul says, imitate me as I imitate Christ. Hindi tayo yung ginagaya kung hindi yung bagong nilalang na sa atin, which is that is Okay, Christ. bibilisan na natin Yes, kasi Daddy. oras. Legacy of being joyful in the midst of difficulty. No? Kahit na mahirap, kahit na may pagsubok, kahit na may mga suliranin, masaya pa rin tayo. Bakit? Kasama natin ang Panginoong Jesucristo. The other one is legacy of being faithful and good steward. Yes, amen. No? So, Alright. So, bibilisan na po natin. Manggigising na po tayo ngayong gabi. Ito yung episode na pinakagusto mo po ngayong gabi. So, let's watch this po. Gising! Uy, Beres, kumusta ka na? Balita ko mag-face-to-face na daw. Excited na nga ako eh. Yung magbabalik klase na, syempre, diba? Nakapag-enroll na ako. Oo, kahapon lang, excited na nga din ako. Kasi syempre, di ba, pag face-to-face, di makakapag-evangelize tayo doon sa school. May naisip na nga rin akong sharean eh. Talaga, sino? Si Julina, yung kaklase natin ng grade 10, yung transferee. Tahimik lang yun, kaya di ko ganong pansin, tsaka loko-loko pa tayo nun. Nakasabi ko siya mag-enroll eh, yung same siya, same tayo ng school. Sige, tatargetin natin yan para makilala niyo siya. Sige. Nice namang na may bahagi sa iyo ang salita ng Panginoon. Grabe man yung nagawa sa atin ng pandemic, pero isang bagay yung pinakamahalagang nalaman ko, ang Panginoong Jesus. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Oo, tama yan. Sabi nga sa salita ng Diyos sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So gusto lang namin ibahagi na mahal tayo ng anak ng Panginoon, kung marami tayong nagdadaan ng problema ngayong pandemya. Ikaw ba, Julina, gusto mo rin ba na magkaroon ng totoong relasyon sa Panginoon? Okay lang naman. Pwede ba tayo manalangin ng pagtanggap? Tayo manalangin. So yun, praise God sa natapos nating Bible study ngayon, guys. Huwag kayong mawawala sa Sunday sa ating worship service. So tara na. Sige ba? Ay, hala, nagsa-church pala siya. Kristiyano pala siya. Ang pagiging Kristiyano ay hindi tinatago. Baka ikaw ay Kristiyano pero hindi nakikita sa buhay mo. Sa pagpasok sa simbahan, ikaw ay nagbabalat kayo. Ngunit sa paglabas ay nag-iibang anyo. Ang pagiging Kristiyano ay hindi kinakaya at dapat lamang nagliliwanag para kay Kristo. Kaya, Wag ganon!
Eto, masaya to. Ito yung lagi nating sinasabing, ang galing magdala, hindi halata. Kristiyano pala. No? At maraming ganyan, marami pong ganyan. Hindi lamang sa mga nag-aaral, kundi maging doon sa mga nagtatrabaho. Yes. May mga katrabaho, Kristiyano pala. Hindi alam na Kristiyano, ini-invite kasi hindi man lang nakikita ang pagiging Kristiyano. Yung identity ng isang pagiging Kristiyano ay hindi nakikita. Hindi nakikita na nanalangin bago kumain. Hindi nakikita ang nagiging magandang patotoo. Tapos nung iimbitahin na, biglang sasabihin, ay, nag-church sa rin ako. Ay, wow! Ang galing. Ay, wow, wala tayong sasabi dati, kundi wag, ganon. Di ba? Yes. So, alalahanin po natin na tayo po ay dapat nagniningning at lagi nakikita ang pagiging Kristiyano sa ating mga buhay. Kaya, wag ganon! Gising! Hoy guys, naalala niyo ba yung sinabi ni Pastor? Ano yun? Na kapag na kay Lord daw, gumaganda. O Marites, parang napag-iwanan ka yata, puro taghawat ka pa rin. Ay, nako! Girl, nag-skincare ka ba? Parang di manatayaw ba? Ako'y iyamot na ako'y pikang-pika na. Ako'y naiyamot sa mga bigat na mga ito ay talagang ako'y napapagdiskitahan na naman. Hindi daw natalaw. Kaya pala wala kang jowa. Ako ay ganda na ninyo! Mga p***! 何お前はもう死んでいる。 Oh, kapatid! Pikon ka rin ba? O kaya nagmumura? Wag ganon! Ano masasabi mo dyan, kuya? Humarya na naman si Marites. Ayan, humarya na naman si Marites. Oo. Kaya alam ko yung iba po, tuwang-tuwa na po. Maraming ganyan ding Kristiyano. No po, diyan mo malalaman yung mga totoong Kristiyano pag ginulat mo. Oo, yan. May mga sitwasyon, diyan talaga lalabas kung ano ang nasa loob nila. Tama po ba, Daddy? Oo, kasi yung pagiging Kristiyano, minsan talaga kailangang idaan Yes, sa sa test. testing. True. No, minsan, galitin mo kaya yan. Paano kaya yan Pikunin mo, magre-react? pikunin no? mo. Pikunin mo. Ano kayang ire-react niya, no? Ano kayang sasabihin, Daddy? Ano kayang sasabihin niya? Minsan nga, di ba, yung pumutok ang lobo, boom! Ay, puto ko tsinta, no? Ay, pusa! O kaya naman, minsan nakakapagsalita ng bastos Yes. dahil nagulat. Well, Christians are not like that. We still have our identity even in the time of hardship, Yes. even in the time of gulatan, Yeah. even in the time of pikunan at asaran, mananatili ang kinang ng isang mananampalataya. Makikita at makikita ang palatandaan. Kaya, Wag ganon! Gising! Para po sa ating grupo, magkakaroon po tayo ng ambagan o ng pledge para makabili ng pangalawang erko ng bahay ng bahala. Di ba nga po sabi, it's better to give than to receive. Amen! Okay ba? Para sa iyo, kaya yan! Ay, ate, page nga pala. Kaya tayo sa loto. Baka tayo pa manalo in Jesus' name. Baka bili pa tayo ng aircon. Oo nga, bet ko yan. Tara. Hala, Kristiyano na, pero nataya pa rin sa loto. Kapatid, huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung magtatanim ka, gamitin mo ang iyong sariling lakas at kakayahan. Huwag kang manangan sa anumang swerte o sugal. Kaya, huwag ganon! ito ang isang nakakatawa. Yes, At Daddy. maraming ganyan, no? Makikita mo sa comment, Daddy, relate na relate yung iba yung maraming ganyan. nagtatawanan. No,
tataya ng loto, tataya ng wedding, tataya ng ending. Pero Kristiyano daw sila, no? Mananampalataya daw. Mga kapatid, wag nating idamay ang Diyos sa mga sugal. No, baka sabihin pa natin, Lord, bigyan mo ako ng number. No, nakakatawa nga, 'di ba? Pangitain, Daddy, pangitain. Yung iba naghihintay pa ng verse chapter sa preaching. Ay, sinabi ni pastor, Matthew 6:33 o sa S33, sabi sa wedding nila, no? So may mga ganyan. They are using the God in terms of doing nothing. Walang kabuluhan. Yes. Walang kabuluhan. Sa comment natin makikita mo, yung iba daw, tataya ng loto para daw sa church lot and building. Nakikita mo, Daddy, nakaka-relate yung mga nanonood sa atin eh. Tama po, no? Yung iba, online daw. Online, buti na lang daw ngayon, online, Daddy. So makikita natin. Ate Jai, nag-in Jesus name pa, pambihira. So, ayan po. Again, as a Christian, hindi po tayo sasamahan ng Panginoon. Sasabihin ko na po sa inyo, hindi tayo sasamahan ng Panginoon sa gambling. Hindi. Hindi tayo pangungunahan ng Diyos sa pagsusugal. Hindi niya po yan gagawin. Kaya wag po tayong magtaya sa mga kung saan man po. Tayo po ay mag-work hard or hard work for the glory of the living God para samahan tayo ng Panginoon. Oo, sabi ni Geneva Nicolas, madami pa tayong bibilihin. Tara na't magloto. Yan. Kaya kitang-kita po, nakaka-relate po ang karamihan. Marami po talagang ganyan. Ano po? Pero gusto ko po namin muli ipaalala sa inyo na hindi po gagawin ng Diyos na ang pagpapala niya ay padadaanin niya sa sugal. Yes. Padadaanin niya sa hindi nakaluluwalhati sa pangalan ng Panginoon sapagkat kayang gumawa ng Diyos kung tayo ay may pangangailangan. Kaya, wag ganon! Gising! Mga kapatid, ating ibigay ang ating kapo at handog sa ating Panginoon. Ay, nagtatides ka pa pala? Pwede namang offering na lang ibigay natin eh. Mahalaga kasi ang tithes, kaya need natin yung ibigay para sa Panginoon. Ay sus, pang-ahin lang yung duwere eh. Kaya okay na ako sa offering lang. Di ka pa ba naturuan ng tithes and offering? Ang tagal mo ng Kristiyano pero di mo pa rin nauunawaan ng tithes. Sabi nga sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it. Ang tunay na Kristiyano ay nagbibigay ng kanyang ikabuang handog para sa Panginoon. Eto, Yes, Daddy. isa sa may tuturing na kakulangan sa salita ng Panginoon, not rooted in the Word of God, kaya nagkakaroon ng mga doubt sa pagbibigay. Yes, true. Mga doubt, kanino napupunta, no? Alam nyo, eto, sasamantalahin na rin natin, ang mga pastor, hindi nyo yan makikitang madumi. Hindi nyo rin yan makikitang mukhang kawawa. Kasi mas pastor nga ho kami. Ang dala-dala po namin ay pangalan ng Panginoon. Kaya ibibigay namin ang the best na damit, the best na pagsusuklay at pag-aayos ng aming mga figura at aming mga kasuotan sapagkat kami po ang nire-represent namin ay ang Diyos. But it doesn't mean kami ang nakikinabang ng lahat ng pera na binibigay nyo. It's a wrong way of thinking. Si Kuya Rene po yun. Just kidding lang. Just kidding po. No po. Hindi po napupunta yan kung kani-kanino. Tama po, Daddy, no? Again, as the Word of God says, yung tithes po ay para sa ating Diyos na buhay. Actually, ito yung laging tinuturo ni Daddy. Yung tithes nga po, hindi pa yung talaga pagbibigay eh. Na po, yan po ay
talagang Babayad. pagbabayad sa ating Panginoon na nararapat sa mga pagpapalang meron tayo. Kung papaano na hindi po tayo umaangal sa mga nagtatrabaho na tinatanggalan ng 12% sa tax, dapat din hindi tayo nagda-doubt sa Word of God at hindi umaangal na ibigay natin ang para sa Diyos, which is the tithes and offering. Tama po ba, Well, Daddy? anyway, the Word of God says, actually, supposed to be the tithes is really for the pastor. Yes. But we are not doing that here in the Philippines. Hindi po natin yung ginagawa because the tithes used for the church. For the church need. For the church needs. Kung ano yung mga pangailangan, kung sino yung mga nangangailangan na gumagawa sa pangalan ng Panginoon. And it's biblical Yeah, to give true, that's the right. tithes and offering Yes. unto God. So, kaya kung may mga ganyang kaisipan, kulang ka sa salita ng Diyos. Yes. And also, actually, karamihan mga reklamador, at ito'y alam kong lahat ng nanonood ay sabay-sabay na magsasabing, tama po kayo. At sasabihin ng mga taga Batangas, ay tama eh! Tama ga? Ito yung mga hindi naman nagbibigay. True. Ang galing magreklamo. That's right. Kaya, alam nyo, gawin na lang po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos na may kagalakan, may katapatan at bukal sa ating mga puso. Amen. At nang ang pagpapala ay dumaloy sa atin. Kaya, wag nga, Wag nga wa. gumawa ka. Gising! All right, praise the Lord. Alam ko pong napaka-fruitful po ng ating usapan, but we need to end po. Mas maganda pagbitin, Daddy. Tama Right. po ba? But this will be our last word. As an ID po, sabi po ng Matthew chapter 5, verse 13 to 16, walang ilawan na inilagay sa ilalim ng lamesa. Kung hindi ito'y inilalagay doon sa streets upang magliwanag ang daraanan o yung madilim na lugar. And verse 16, it says, sabi po ng Matthew 5:16, let your light so shine upon every man so that they will see the work of the Lord Jesus Christ, so that the Father will be glorified in you. In short po, ang identity natin ay si Kristo Jesus, at ang banal na Espiritu lang po ang makakapagbigay nito sa atin. Let us submit and obey to the Lord so that our light will shine upon every man. So God bless you all po. To God be the glory. Galatians chapter 6 verse 17 says, from now on, let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Yes. Ito po ang gusto kong iwanan ngayong gabing ito sa bawat buhay ng bawat isa. The genuine identity that we have is the mark of the Lord Jesus in our life. Amen. Nakikita ba ang marka ni Jesus sa buhay mo? Nakikita ba ang marka ng Panginoong Jesucristo sa labi mo, sa lahat ng mga sinasabi mo? Nakikita ba ang marka ng Panginoon sa mata mo? Paano ka tumitingin? Nakikita ba ang marka ng Panginoon sa tenga mo? Paano ka nakikinig sa Panginoon? Nakikita ba ang marka ng Panginoon sa kamay mo? Ano ang mga hinahawakan ng kamay mo at ginagawa ng mga kamay mo? Ito ba ay nakaluwalhati sa pangalan ng Panginoong Yesus? Marka ng Panginoon. Nakikita ba ang marka ng Panginoon sa buong katauhan mo? Pag nakita ang marka ni Jesus sa ating mga buhay, makikita nila ang tunay nating identity. Tayo'y Kristiyano at si Jesus ay nasa sa ating mga buhay. Amen. Tayo po'y sa mandali manalangin. Minamalamin Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nakikita mo po, nakikilala mo ang aming mga tagapanood at ang mga tao na dinala mo upang mapanood ang episode na ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na kami po bilang mga mananampalataya ay laging makita ang marka mo, Panginoong Yesus, ang identity ng pagiging Kristiyano, ang standard na identity ng maka-Diyos at patuloy na sumusunod sa iyo, Panginoong Yesus. Ito po ang laging makita sa bawat buhay ng bawat isa. Kung meron pong naririto, Panginoon, na nakapanood na maaari nakagagawa na hindi maganda at hindi lagi nakikita ang marka ng pagiging Kristiyano, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord. Hugasan mo ng iyong banal na dugo at sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo na simula sa araw na ito at sa gabing ito, ang aming pong buhay ay magningning sa marka ng pagiging isang tunay na Kristiyano at si Jesus ang nakikitang marka
sa aming buong buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. And Yes. amen. Praise God. Praise the Lord. Salamat po sa bawat isang nanonood ngayong gabi na nananatiling nanonood. Pakishare po ito, like, mag-iwan po kayo ng mga comments habang nagko-comment po kayo ng live para mas marami pa pong maabot ang video pong ito, I mean. Continue to share this program sapagkat patuloy naman po ito kahit tapos na tayo, pwede nyo pang balik-balikan at kung meron kayong gustong pagbahaginan dahil nakikita nyo makakatulong ito sa kanal, share nyo po at patuloy pa rin kayong mag-comment. Kaya lagi nyo pong tatandaan, tuwing Martes, alas 7 ng gabi, kami pong mag-ama ang lagi nyong makakasama. Ako po si Pastor Basilio Val Febrer. At Kuya Aris. Ang lagi nyong makakasama dito lang sa Gising Kabataan Live! Gising kabataan na tayo'y magbago na. Bigay ng Diyos sa buhay ay huwag na sayangin pa. Limutin ng droga, laksugan, sigarilyo, pagkat pinakabubuti sa buhay.